So ayun, good evening. Dahil 10 PM na, mag-unbox ako ngayon ng DJI Mini 3. Matagal kong pinag-isipan kung bibili ako nito mga 9 days. Kaya yun, unbox ko na. In-order ko pala siya sa official store ng DJI sa Shopee. Kaya yan, ikutin ko muna yung box para proof na hindi ko talaga ginalaw ito bago ko buksan. So ayan, sealed. Buksan ko na. Ayan na nga ang DJI Mini 3. Malinaw ba? Malinaw ba guys? Sealed na sealed siya so far. Maganda naman, wala naman naging bangas. At meron ditong delivery order. Oops. So kung nagpaplano kayong bumili nito, bilhin nyo na. Ang pinili ko nga palang combo is yung may kasama ng DJI RC. Pero hindi yung Time War bundle kasi medyo mahal na. Testing ko na lang muna. Pagka nagustuhan ko mag-drone, hindi saka na ako bibili ng mga battery. Madali naman na yun. Pero ang mahal kasi ng isang battery. Kaya okay na muna tong drone. May kasama naman na tong isang battery. And sabay-sabay natin tignan ang DJI Mini 3. What? So, pagbukas mo na ang box, grabe, napakaliit, malaki pa kamay ko. So ayun, eto nga palang drone na to ay 249 grams lang. So pasok siya sa qualification ng mga drones na hindi mo raw kailangan i-register. Yan yung mga pinag-aralan ko eh. Tapos pero meron pa rin mga places syempre na bawal magpalipad ng drone. So, kayo na bahala mag-research sa mga pupuntahan nyo. Mostly, bawal magpalipad sa mga malapit sa airports. So, yun. Wow! Ito naman yung remote control. Yung DJI RC na tinatawag. Ito kasi pinili ko dahil feeling ko ang hassle kapag ka yung remote na i-connect mo pa yung phone mo para yung phone mo yung screen. Paano pag bigla may tumawag sa'yo na emergency habang nagpapalipad ka ng drone? Sino magkocontrol ng drone mo, di ba? So ito, meron na siyang screen. Tapos, pwede kang makipag-video call habang nagpapalipad kasi hindi mo gamit-gamit yung cellphone mo. Ang ganda! Yan. Ang ganda. Ang ganda. Napapanood ko lang to sa YouTube eh. Pero ngayon hawak ko na. Very premium ng design. Feeling ko ako ay piloto talaga. Wow, wow, wow. Very great. Tapos sa likod, meron siyang joystick. Yan. Tatanggalin mo yan. Tapos, isasalpak mo dito. Yun na yung pinaka-controller mo. Actually, never ko pa na-try magpalipad ng drone. So, totoo lang. Tapos ulitin na natin yung paghahalughog dito sa box. Sa box, meron pang isang box. This one, box na puti, na manipis-nipis. Tingnan natin. Nandito pala yung manual niya. Saka yung merong free na screwdriver. Feeling ko ito yung pangkalas mo sa mga propellers na tinatawag, yung pakpak. Yung LEC. Ayan. Tapos, andito yung charger niya. Yung sinasaksak sa power outlet, wala siyang kasama. Tapos yung kasama niya pala, Type-C to Type-C na charger. Wala pa naman akong ganito. So yun, hindi ako na-inform. Bibili na lang ako ng adapter. Pero basically, yun na yung laman. Tapos, syempre, bumili na ako ng micro SD. Ang pinili ko ay SanDisk. So yan, meron akong dalawang biniling micro SD. Yung isa is 128 GB. Yun yung ilalagay ko mismo sa drone. Tapos, merong 64 GB. Yun naman yung ilalagay ko dito sa controller. Ito kasing RC controller na to. Meron naman siyang built-in na memory, pero 32 GB lang. So, feeling ko, kailangan niya para ma-record ko rin yung nangyayari sa screen. So, testingin ko na, i-open ko na. So ayun, hawak ko na nga yung mismong drone. Napakagaan niya. Napakagaan talaga. At sa buong buhay ko ngayon lang ako nakahawak ng drone. Ingatan ko muna dahil bago pa eh.
So there you are. Ayan siya guys. Nakabaluktot lang siyang ganyan. Tapos for your information, pwede daw tong dalhin sa airport. Basta hand carry. Yan. Tapos may nakalagay dito na charge to activate the intelligent flight battery before using for the first time. So kailangan ko pa pala siyang i-charge. Pero gabi na eh. Charge ko pa kaya. So ayun na nga, after 2 days ng pagre-record ko ng unboxing, saka pa lang ako nakapagpalipad. At eto, first time ko kasi magpalipad ng drone. So ayun, takot na takot ako kasi sobrang lakas ng hangin that time. At ayun, napatunayan ko nga na level 5 nga yung wind resistance ni DJI Mini 3. Pero syempre dahil first time ko nga, takot na takot pa ako, kaya nung mga una, mababa muna yung palipad. Kasi parang ginagamay ko muna kung paano siya i-control. Ayan, tinesting ko muna, mag-picture muna. So malinaw naman siya. Ayan, ito nga pala pinapakita ko sa inyo yung pagre-record ng mismong screen dun sa DJI RC. Ayan, tinesting ko muna kung paano mag-take off at paano mag-land. At ito naman, papakita ko sa inyo yung quality nung video ng drone. So dito sa part na to, nakalimutan ko pala i-click yung record button. Pero ayan, medyo nagagamay ko na kung paano siya gamitin, at nagkaroon na rin ako ng kumpiyansa magpalipad sa ibabaw ng tubig. At ayan, medyo kaya ko na rin itaas kahit papaano. Pero takot na takot nga ako niyan dahil sobrang lakas talaga ng hangin. Pero ayan, okay siya. Tapos meron pa siyang safety feature na kapag malulobat na, parang ang daming tumutunog sa remote na umuwi ka na. Ibalik mo na yung drone sa iyo.
At ayan, makikita mo sa lower left, nakalagay dyan kung ano yung height na ng drone at kung ano na yung distance. So, both 39 meters na siya. At ayan, kung makikita nyo, nirecord ko pala yung mga footages kanina ng 4K 30 FPS. Ayan, marami pa akong kailangan matutunan. So, yun lang.